Sa tekstong binasa, makikita natin na hindi aksidente na si Jesus ay dumaan sa Samaria mula Judea patungo sa Galilea. Kung pag tinignan natin yung mapa, Judea, Samaria, patungo ng Galilea. So ang pinakamadaling daan ay ang Samaria. Hindi lang dahil nga praktikal na dumaan doon sa Samaria, pero dahil si Jesus ay may misyon maging para sa mga taga-Samaria. Just like it is no accident na ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa mundo, ganun din ang kanyang pagpunta sa Samaria. It was never to please the eye of the people, but to please the Father. Kaya kahit wala yung mga alagad niya, as mentioned on verse 8, Jesus continued with his mission of reaching the lost. From a seemingly ordinary approach, by asking for a favor, nag-initiate ang Panginoong Hesukristo ng isang life-changing conversation doon sa verse 7. A conversation which Christ used to break the long-standing tension between the Jews and the Samaritans. A tension about true worship. Ano nga ba ang tunay na pagsamba? Para sa mga Hudyo, ang mga Samaritano ay mga half-breed Gentiles with wrong way of worship. Para naman sa mga Samaritans, ang mga Hudyo ay mga mapagmataas at mapanghusga, kaya hindi maaaring sila ang may tunay na pagsamba. And this is why a Jew will never approach as a Samaritan, lalo na kung babae. Kaya kinagulat ito ng husto ng Samaritana in verse 9. And because this tension is about true worship, para bang hinahayag ni Jesus kung ano ang puso ng Samaritana para sa Diyos, by saying in verse 10, kung alam mo lamang ang regalo ng Diyos at kung sino ako, yung regalo ay kaloob ng Diyos, which was mentioned in John 3, di ba? Yung, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya magkakonekta yung regalo ng Diyos at kung sino siya. Sabi niya doon, ikaw ang hihingi. Kung alam mo kung sino ako, ikaw ang hihingi sa akin at ikaw ay bibigyan. Hindi lang kung ano ang tingin mong kailangan mo, kundi kung ano ang pinakakailangan mo. Hindi lang basta tubig, kundi tubig na buhay. Gumamit si Jesus ng lengguwahe na pamilyar yung Samaritana. Naiintindihan ng Samaritana yung literal na kapakahulugan ng buhay na tubig. Alam niya na ito'y gumagalaw, dumadaloy, na sariwang tubig. Ibig lang sabihin, hindi stagnant na tubig. Pag sinabing buhay na tubig, hindi stagnant, nagfo-flow. But Christ is offering her a living water as taught in the Pentateuch, the only book accepted by the Samaritans. Ito lang yung Hebrew book na tinatanggap ng mga Samaritans. In the Pentateuch, yung first 5 books, yung living water is a provision of blessing, cleansing, and restoration of life that is from God. Kagaya sa Genesis 26:19, yung servant ni Isaac ay naghukay doon sa valley, nakakita siya ng bukal ng tubig doon, ginawa niyang balon. Ito ay tanda ng pagpapala ng Diyos at provision ng Diyos para doon sa land. And sa Leviticus 14, even in Numbers at iba pang mga references, napakadami, pinakita na ang umaagos na tubig ay ginagamit para sa paglilinis ng mga taong tinuring na marumi. Halimbawa, kung may sakit ka katulad ng ketong, kahit na gumaling ka na sa ketong, hindi ka pa rin nila i-declare na malinis hanggat hindi ka pumupunta doon sa tubig na may dumadaloy na tubig para doon maglinis. Makakapanumbalik ka lang sa buhay mo, na dati mong buhay kasama yung mga pinagtipan na tao o pinagtipan na bayan ng Diyos, kung ikaw ay maglilinis doon sa may umaagos na tubig. So very significant to for them. Maging sila na mga nakahawak ng patay o humawak ng patay, sila ay tinuturing na marumi. Kung kaya, kailangan nila na pumunta sa umaagos na tubig para linisin yung kanilang mga sarili at makapanumbalik sila sa normal nila na pamumuhay. Parang ang nakikita nila itong living water na to, itong buhay na tubig na to, ay hindi lang basta tubig, kundi ginagamit ng Diyos para mag-restore ng buhay o magpanumbalik ng buhay. But beyond Pentateuch, ito yung hindi na alam ng mga Samaritans, makikita metaphorically na ginagamit ang buhay na tubig para ilarawan mismo ang Diyos. For example, Jeremiah 17:13, tinalikuran nila ang Panginoon ang bukal ng buhay na tubig.
Ezekiel 36:25-27, I will sprinkle clean water on you and you shall be clean. And I will put my spirit within you. Ito'y paglilinis na agad na ikinabit sa paglalagay ng espiritu ng Diyos sa loob ng tao. Now, if we go back, para lang isettle natin yung word na ano ba dapat yung pagkakaintindi ko dito sa buhay na tubig na to, ang malinaw na mga interpretation niyan ay New Testament. So if we go to the New Testament on the same book, John, few chapters after John 4, John 7 binanggit dito, John 7:37-39 kung ano nga ba yung buhay na tubig. Pag sinearch nyo yung mga verses na yon on 38, parang kinote kasi doon yung John 7:37-39. Pagdating mo sa 38, parang binabanggit niya dito, ang sumasampalataya sa akin ay gaya ng sinabi sa kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Pag binasa mo, wala kang makikitang exact reference in the Old Testament ng mga exact wordings na yon. So anong pinapakita? Kasi ang ginagawa ng Panginoong Hesus dito, kinukuha niya yung kabuuang larawan from the Old Testament kung saan ipinangako ng Diyos na magbibigay siya ng tubig na buhay, na dumadaloy, na kayang magdala ng kalinisan, kasaganahan at bagong buhay. Pinagsama-sama niya at nilagay niya, sabi sa kasulatan ito. So ininterpret na to ng Panginoong Hesukristo. Again, Jesus is again claiming here na siya ay hindi lang basta tao, siya ay Diyos. Siya yung tagapagbigay ng buhay na tubig. Kaya sabi sa verse 39, pumapatungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya kay Kristo. Itong buhay na tubig na tinutukoy dito ay pumapatungkol sa espiritu na tatanggapin nila ng mga sumasampalataya kay Kristo. We now see here that this living water is the life-giving spirit that is from Christ. Itong tubig na buhay ay pumapatungkol sa espiritong nagbibigay buhay na nagmumula kay Hesukristo. Of course, hindi pa ito ganap na nauunawaan ng Samaritana, pero yung tugon niya kay Jesus sa verse 11-12 ay makikita mo na nag-iisip na siya. Ina-analyze niya kung ano ba yung buhay na tubig at kung sino ba itong kausap niya. Kaya sa verse 11, tila ba inaalam niya kung saan kukunin ni Jesus itong buhay na tubig na to. Kasi wala naman siyang dalang panalok o napakalalim ng balon. There's no reason for Jesus to get that water on the same well. Iniisip niya, saan kaya kukuha to? No? Kaya in verse 12, para bang naisip ng babae na kung may pagkukunan man to si Jesus ng buhay na tubig at kung hindi yun manggagaling dito sa balon na ibinigay sa kanila ni Jacob, napaisip yung Samaritana. Meron bang mas mainam na mapagkukunan ng mas mainam na tubig kaysa ibinibigay sa kanila ni Jacob? Si Jacob mismo doon nga uminom eh. Yung mga anak niya, pati yung mga hayop niya doon uminom. Kaya ang tanong niya, are you greater than our father Jacob? Higit ka ba sa kanya? And verse 13 and 14, Jesus answered with great wisdom, again and again, allowing her to think and let her realize that what Jacob provided is temporary. Pwede niya sabihin, simple lang eh. Oo, higit ako. Pero hindi niya yun sinabi. Ang pinakita niya, pag-isipan mo. Pag-isipan mo. Ang iinom sa balon ni Jacob, mauuhaw. Pero sa tubig na ibibigay ko, hindi na kailanman mauuhaw. Isipin mo yung comparison ng temporal and eternal. And decide for yourself. Which one is better? Yun ang kayang ibigay ni Jacob kahit gaano siya kakilala, kahit gaano siya ginagalang, temporal pa rin. Pero itong hindi niya kilala ay nagbibigay ng pang-eternal na tubig. Ito'y tubig na magiging bukal patungo sa buhay na walang hanggan. And so now, pagpunta natin ng verse 15, nakita natin na kumbinsido na yung Samaritana na kailangan niya yung buhay na tubig na alok ni Jesus. Maaring hindi pa ganap yung understanding niya, but she is already desiring from the right source. Hinahangad niya na kung saan nagmumula ito at kay Jesus, alam niya na, accepted niya na galing ito kay Jesus. Hindi siya nagmamataas o nagmatigas, sinabi niya, give me this water. Na para bang sinasabi niya na kinilala niya na si Jesus ay higit kay Jacob. At kung ganoon, tinupad lang ni Jesus yung sinasabi niya dun sa verse 10, kung kilala mo ako, ikaw ang hihingi
At humingi nga yung Samaritana. At anong karugtong doon sa verse 10? At ako'y magbibigay. Ikaw ay aking bibigyan. Kinilala ni Jesus na etong babae ay humihingi at si Jesus ay nagbigay sa kanya. So para bang kung kilala mo ako, ikaw ang hihingi, pero at ikaw din ay bibigyan. Again, kinilala niya si Jesus, humingi siya, at tumanggap siya ng tubig na buhay. Tumanggap siya ng espiritu na nagbibigay buhay para sa isang makasalanan. And this life-giving spirit that is already at work on the Samaritan woman will make her desire for true worship. Makikita mo na ang hahangarin niya na ay pagsamba. Kaya yung mga conversation sa susunod, patungkol na sa pagsamba. Yun ay gawa ng espiritong nagbibigay buhay. She will go beyond dun sa mga nakasanayan. At ang hahangarin niya ay tunay na pagsamba. At ito ang itsura ng mga kinilusan at tumanggap ng espiritong nagbibigay buhay. Sila'y maghahangad ng pagsambang tunay. Anyone who received the life-giving spirit will surely be moved to desire true worship. Yan yung mensahe na mapagnilinayan natin sa mga binasa natin. Ang sino man na tumatanggap ng espiritong nagbibigay buhay, tiyak, sigurado, nahahangarin nila ang pagsambang tunay. This matters, napakahalaga nito dahil ang mga tao ngayon ay mali ang kaisipan patungkol sa pagsamba. Iniisip nila ang pagsamba ay para bang panlabas lang patungkol sa kung saan ka pwedeng pumunta, paano ba umaawit itong mga taong to, ano ba yung ginagawa nila. Again, those are important matters but those are external. Ang hinahanap ng Panginoong Hesus dito ay internal. It is about the issue of the heart. Puso na nilinis sa kasalanan at puso na humahantong at naghahangad sa Kristo ng kaligtasan. Contrary doon sa paniniwala ng maraming evangelical at iba pang mga relihiyon, ang tunay na pagsamba na may pagkilos ng banal na spirito ay hindi kapag tinayuan ka ng balahibo o umiyak ka ng todo. Ang pagsambang totoo na kinikilusan ng tunay at na spirito na nagbibigay ng buhay ay pagsamba na makikita natin dun sa teksto na nilatag sa atin. Ito ay pagsamba na magsisimula sa pagkumpronta ng ating mga kasalanan at pangalawa, ito ay pagsamba na humahantong kay Kristo bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Pinapakita ng espiritu, 'di ba, yung katotohanan, espiritu at katotohanan. Pinapakita ng espiritu yung katotohanan para dalhin ka sa tunay na panambahan. Pinapakita ng espiritu yung totoo mong kalagayan at pinapakita ng espiritu yung katotohanan na iyong kailangan. So tignan natin yung unang punto. True worship begins with confrontation of our sin. Nagsisimula ito sa pagkumpronta sa ating mga kasalanan. So heart confrontation mismo yung makikita natin na ginagawa ni Jesus sa verse 16 in response doon sa paghingi ng Samaritana sa buhay na tubig sa verse 15. This is a gentle and very patient way of how Christ confront itong Samaritan woman. Pansinin niyo kung paano kinukumpronta ni Jesus yung mga mapagmataas na mga leader ng mga Hudyo. Kapag ang mga kausap niya ay mga matitigas ang puso, matigas at matalas din na pagsaway ang kanyang binibigay. Pero sa isang itinuturing na outcast of all outcasts, isang Samaritana, isang babae at isang marumi at nakakahiyang reputasyon. Again, walang ketong pero nilalayuan. Ganyan yung kalagayan ng Samaritana. Pumunta siya tanghaling tapat. Bakit? Kasi may iniiwasan siya eh. Ganun yung kalagayan niya. Pero ipinakita ni Jesus ang kanyang habag at pagtsatsaga. Katulad nung inawit natin. The weakest, the vilest, the poor. Pero meron siyang awa. Pinakita dito ni Jesus ang kanyang awa sa pinakamababa. Alam ni Jesus ang kalagayan ng babae, pero hinayaan niya itong kusang umamin by telling her, tawagin mo ang iyong asawa. Tawagin mo ang iyong asawa. Para bang binalik tayo sa Garden of Eden kung saan hinanap ng Diyos sina Adan at Eva. Hindi dahil
hindi alam ng Diyos yung mga nangyayaring pagkakasala o nagawang kasalanan nila Eva at Adan, kundi dahil nais ng Diyos na magkusang loob sila mismo na humarap, magpakumbaba at umamin sa kanilang nagawang pagkakasala. Ganun din dito. Hinahayaan ni Jesus yung babae na maging tapat at doon lumabas yung kanyang pagpapahayag, wala akong asawa. Sa totoo, ito'y hindi simpleng pagsagot lang. Ito'y isang pag-amin ng kanyang kahihiyan. At ano yung sagot ni Jesus? Tama. Tama na sinabi mo na wala kang asawa. Pinakita niya na alam niya ang lahat ng kanyang pinakatinatagong kasalanan. Kahit nung sabihin ng babae, Panginoon, nakikita kong ikaw ay isang propeta, again, hindi ito isang pag-iwas, hindi ito deflection or evasion para iwasan yung usapin ng kasalanan. Sa halip, ito ay pagkilala ng babae na si Jesus ay may kaalaman ng Diyos, kaalaman na Diyos lang ang nakakaalam, pero taglay ni Jesus. Kaya tinatawag niyang propeta eh. Tingin ko, isa kang propeta, alam mo eh. Ganun lang, no? Some commentary would say na this is an evasion of the Samaritan woman. And then they will draw an application making an example of the Samaritan woman as someone na hindi natin dapat tularan. Sasabihin nila, huwag tayong tumulad dito sa Samaritana na kapag kinukumpronta ang mga kasalanan, iiwas, magtatago sa mga kunwaring gawa ng kabanalan. Tama naman na huwag nating itago ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng mga pangrelihiyong paggawa, pero huwag nating gamitin na halimbawa yung Samaritan woman. Kung tutuusin, yung Samaritan woman, siya pa nga yung isang magandang halimbawa ng isang totoong nagsisisi dito eh. Biro mo may pagbabago ng isip sa kanyang pagtingin doon sa kasalanan, dating umiiwas sa mga tao dahil sa kahihiyan ng kasalanan, pero pagdating sa verse 29, makikita natin na tinatawag niya yung mga tao at pinagmamalaki si Jesus na nagsabi sa kanya ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi niya na itinatago yung kasalanan niya. Sabi niya, may tao doon. Sinabi niya yung kasalanan ko, alam niya yung kasalanan ko. Hindi niya na itinatago yung kasalanan. May pagbabago ng tingin dito. Alam mo, siya nga yung unang nag-practice ng John 3:16 kung titignan natin eh. Sabi doon, pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa pagbibigay ng kanyang anak, si Jesus, sa sanlibutan. Alam mo yung ginawa ng Samaritan? Tinularan niya yung ama. Ibinibigay niya si Jesus dito sa mga taong umaalipusta sa kanya. Mga tao na nilalayuan siya, mga tao na hindi siya marahil ginagawa ng mabuti. Pero binibigay niya si Jesucristo. May pagbabago doon sa Samaritan woman. Hindi siya negative example, she is a good example to imitate. No? She testified to give Christ to the people. Ang mga taong ito, again, maaaring masama yung pakikitungo sa kanya pero inibig ng Samaritana. Alam mo, ang problem dito is we are expecting something dito sa Samaritan woman na hindi natin nakita. Therefore, we say, hindi naman siya nagsisi. Ano yung mga ine-expect natin? Hindi natin siya nakitang umiyak? Hindi siya nagsabi ng, sorry Lord? If these are the basis of repentance, sasabihin ko sa inyo, napakadaming tao ang nakita kong umiyak. Napakadaming tao ang narinig kong sabi nila, Panginoon, patawad. Pero itong mga tao ring na ito, yung nagbabaliwala sa Diyos at nagbabaliwala sa pagsamba sa Diyos. Now tell me, sino yung may totoong pagsisisi? Sino yung may totoong pagbabago na gawa ng espiritong nagbibigay ng buhay? Pero ang Samaritanang ito ay makikita natin na may katiyakan na kapag inamin niya yung kanyang kasalanan, pwede na siyang humakbang sa nakikita na niya ngayon na mas mahalagang pag-usapan ang pagsamba. Pwede ko na tong iset aside, now I can go to a more important topic. A more important topic that is in my heart, bothering my heart, patungkol sa pagsamba. Lahat ito ay pagbabagong dala ng Espiritong nagbibigay buhay na kumikilos upang ipakita yung mga tunay nating kalagayan upang ihanda tayo sa isang tunay na klase ng panambahan. Kaya yung aral, the life-giving Spirit will convict us of our true state before bringing us to true worship. Ang tunay na pagsamba
ay pagsuko at pagyuko sa Diyos ng ating panloob na pagkatao. It is bowing down of our internal self before God. Ang pagsamba ay pagyuko ng ating panloob na pagkatao. It is bowing before the Lord. Ito yung makikita natin ng mga larawan sa Old Testament. Pero again, let me remind you, there is no real worship until we learn to bow down before the Lord. Hindi pagpapakumbaba ang hindi pagsuko sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga baho. Hindi yun pagpapakumbaba. At alam natin sa mga sarili natin na kung iiwan tayo sa sarili nating kalagayan, our wretched self would never bow down before the Lord. But with the gracious work of the life-giving Spirit na nagkukonvict sa atin, tila ba pinapayuko tayo nito sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin, pananalangin, pag-awit, pag-aaral ng salita, pagsasama-sama, pag-iyak, pagsasakripisyo, all of these are just act and not worship until our hearts bow down before God. Lahat ng ginagawa nyo, brethren, lahat ng ginagawa natin, brethren, kung gagawin natin to ng walang pagsuko at pagyuko sa Diyos, it is not worship. Ang tunay na pagsamba ay hindi para sa kanila na mga nagtataas ng kanilang sarili, kundi sa kanila na nahayag yung mga kasalanan nila upang hindi magmalaki, kundi isuko ang kanilang sarili. Ang pagtatapat ng kasalanan ay pagsambang nagtataas sa dakilang gawa ng Diyos. Diyos na handa tayong katagpuin sa pinakamababa nating kalagayan, pero di niya tayo hahayaang manatili sa ating pagiging makasalanan. Kaya ang hamon sa atin, huwag tayong matakot kapag tila ba ang mga tinatago nating kasalanan ay sinisiyasat at hinahayag niya. Bagkus tayo ay dapat palaging handa na magtapat at mamuhay na walang tinatago sa Diyos. Bawat kasalanan ay dalhin mo sa liwanag ng nagpapatawad niyang biyaya. Tinitignan ka niya, inaantay ka niya, lumapit ka sa Kanya. Alam ni Jesus ang lahat ng tinatago natin, so there is no reason for us to hide it. Nakakatawang isipin, kapag nagtago-taguan, hindi ka naman magtatago sa isang patpat. Makikita ka kagad. Pero ganyan ang ginagawa natin, para bang nagtatago tayo sa Diyos, kahit saan ka magtago. Alam ng Diyos ang kalagayan mo. Alam ng Diyos yung mga kasalanan mo. Kaya kung kinukumpronta tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, anong gagawin natin? Magagalit ba tayo? Magmamataas ba tayo? Magpapatuloy ba tayong magtago sa Diyos? Wag. Wag. Kung ikaw ay na kay Kristo, tandaan mo na ang Kristong pinagmumulan ng Espiritong nagbibigay buhay ay gumagawa ng paraan para ihayag natin ang mga tinatago nating kasalanan na pwede sa ating pumatay. Biyaya kapag natuklasan ang kasalanan mo. Pag natuklasan ang kasalanan mo, tinatawag ka ni Kristo, lumapit ka sa akin, hingin mo sa akin ang kapatawaran. Lumapit ka sa akin dahil ako ang iyong pinakakailangan. Do not settle in the dark. Lumapit ka sa liwanag ng biyaya ng Diyos. Ang nais niya ay huwag tayong magtago, kundi ihayag mo sa Kanya yung mga kasalanan mo. Dahil ito mismo yung binabayaran niya o binayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang mga kasalanan natin ay Kanyang nilalantad upang makita natin na lahat yun siya yung nagbayad. Siya na sa kasalanan natin ay naghayag, ay siya ring sa galit ng Ama ay nagpanatag. Always remember that. Bayad na ang mga kasalanan mo, kaya't huwag ka nang magtago. No? Ang mga nagtatago, yung may mga pagkakautang na hindi pa bayad. Pero kung binayaran na, what's the point na magtatago ka pa? Sabi ni Thomas Watson, sin is never healed by covering. Hindi ka naman gumagaling kapag nagtatago.
Sabi niya, sin is never healed by covering but by confessing and forsaking. Gusto mong ma-address yung kasalanan, huwag kang magtago, ihayag mo, ipagtapat mo, at talikuran mo. Kapag ang kasalanan ay nahayag, anumang kaparaanan yung ginamit ng Diyos, minsan mga masakit na paraan, minsan nakakapahiyang paraan, pero ito'y para sa ikabubuti mo. Yung pagkapahiya at masakit na paraan, pansamantala lang yan. Kaysa harapin mo yung masakit na pangwalang hanggan at kahihiyan na pangwalang hanggan. Choose. Harapin mo na ngayon para sa walang hanggan, wala nang kahihiyan. Unawain mo ang bawat corporate repentance bago ang simula ng panambahan. Ba't natin ginagawa yun bago magsimula? We are setting our hearts before the Lord. Na bago ako humarap, magsisisi ako. Dahil ang pagsambay, pagyuko. At ang pag-amin ko sa kasalanan ay pagyuko sa Diyos. Kaya thankful ako na merong ganito sa gawain. Na nagpapaalala sa akin, naging makasalanan ako kahit anong ganda ng tingin ko doon sa buong linggo ko. Buong isang linggo. Nagkasala ako at kailangan ko ng kapatawaran niya at magpapatuloy ako dahil may pinatawad na mga kasalanan ko. Naiintindihan ko na ito yung mga kasalanan kung saan iniligtas ako ng Diyos. Hindi ako nakikisabay lang sa kanila na nagsasaya dahil pinatawad yung kasalanan nila. Personal sa akin na pinatawad ako ng Diyos. Ang tanong ko sa'yo, personal ka ba na pinatawad ng Diyos at nagsasaya ka dahil totoong pinatawad ka ng Diyos o nakikisaya ka lang sa kanila? There would come a time that that kind of joy that you just imitate to someone will just fade. Pero nawa, totoo, na naiintindihan mo na ang pagyuko mo sa Diyos ay dahil sa mga pinatawad na mga kasalanang nahayag muna ng ating Diyos. Pagkatiwalaan mo ang liwanag ng biyaya ng Diyos, pagkatiwalaan mo siya na namatay para bayaran ng iyong pagkakasala, sinasaliksik niya ang puso ng mga minamahal niya. Kapag hinayag niya yung kasalanan mo, tanda rin yun ang pag-ibig niya para sa'yo. Dahil nakaambak agad, ito yung binigay kong anak. Sa bawat aaminin mong kasalanan, ito yung ibinigay kong anak. Mas manamnam mo nawa si Kristo sa bawat pinatawad na kasalanan. Hinayag pero pinatawad. Namnamin mo ang iyong tagapagligtas. At tingin ko doon magsisimula yung pagsamba. Ang pag-amin at pagtatapat ng ating mga kasalanan ay paggawa ng Espiritong nagbibigay buhay. Ito ay pagpapakita kung paanong ginagawa ng Espiritu na mananamba ang isang makasalanan from sinner to a true worshiper. At ang isang tunay na mananamba, pinananahanan ng nagbibigay buhay na Espiritu ay hindi magtatago, kundi magpapakumbabang susuko sa Diyos. Pangalawa, ang tunay na pagsamba na ay humahantong kay Kristo. True worship culminates in Christ, the Savior of the world. Tandaan natin na sa bawat totoong pagsamba, merong lumalagong pagkilala at pagpapahalaga kay Kristo. Kung totoo yung pagsamba, lalago yung pagkilala natin kay Kristo at pagpapahalaga natin kay Kristo. Just like the Samaritan woman, look at the progression ng pagkilala niya kay Jesus. Una, sa verse 9, ang tawag niya, Hudyo ka eh. Hudyo lang si Jesus sa kanya, sa paningin niya. Verse 9. Pagdating ng verse 12, ang tingin niya na kay Jesus, greater than Jacob. Pagdating sa verse 19, tawag niya na kay Jesus, you are a prophet. Nakita mo yung progression? Magiging Christ pa yan. Tapos magiging Savior of the world pa yan pag binasa natin ng until 42. Pero hahaba ako. Pero I just want you to see na sapat ito. Hanggang propeta, no? Yung sinabi ng babae na Ginoo, tingin ko, ikay isang propeta. Ito ay may malalim na pinanggagalingan. The Samaritan didn't accept the whole Hebrew Bible. Again, yung sinabi ko kanina, Pentateuch lang yung tinanggap nila. Kaya naman yung messianic hope nila, yung inaasahan nilang Mesiya, ay hindi katulad ng mga inaasahan ng mga Hudyo na klase ng Mesiya. Ang mga Hudyo, ang tingin sa darating na Mesiya, Davidic King.
ang mga Samaritan, ang inaasahan nila is a prophet like Moses figure. Kaya yung sinasabi niya na propeta dito, meron na siyang pagtingin na, Mesiya. Kaya nga pagdating doon sa mga ilang verses after, sabi niya, alam ko darating ang Mesiya. Kasi may ideya na siya. Nung sinabi niya na prophet, meron na siyang alam, ito si Kristo. Parang may ganun na. Pero kino-confirm niya pa yon with her conversation with Christ. Ang tawag ng mga Samaritan dito sa prophet like Moses ay Taheb. No, ang ibig lang sabihin ay the restorer. Ito ay darating para ihayag daw niya yung mga katotohanan patungkol sa Diyos at ayusin yung mga hindi pagkakaunawaan. Isipin niyo yun. Ang darating na Taheb, restorer, ay aayusin yung hindi pagkakaunawaan tapos ihahayag yung katotohanan ng patungkol sa Diyos. And this is why when she used the word prophet, agad niya itong sinundan ng tanong patungkol sa napakalaking tanong o napakalaking hindi pagkakaunawaan at iringan sa pagitan ng Hudyo at Samaritan sa usapin ng pagsamba. Kaya immediately, verse 20, para bang tinanong ng babae, kanino bang nakasanayan na pagsamba yung tama? Saang lugar ba dapat sumamba? And then Christ answered this by saying, believe me. Nagtatanong siya kung saan ba dapat sumamba. Ang sagot ng Panginoong Yesus, believe me. Tinuturo niya na yung Samaritana sa kanya. Believe me, sabi niya. Gusto mong malaman kung ano ang tunay na pagsamba, maniwala ka kay Jesus. Hindi na sa pamamagitan ng bundok o sa Jerusalem, sasambahin ng Ama, sasambahin niyo siya ayon sa Espiritu at katotohanan na parehong nagtuturo sa persona ni Kristo. Espiritu, siya yung nagbibigay ng buhay, liwanag para makilala ng mga tao yung kaligtasan na nagmula sa mga Hudyo. Si Jesus, ang Espiritu ang gumigising ng pananabik. Siya yung nagdudulot ng pagpapakumbaba sa puso ng tao. Siya yung nagdadala sa atin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lahat yan, lahat ng gagawin yan is a revelation of who Christ is. Samantalang yung katotohanan, ayon sa kapahayagan ng Diyos, nagkakaroon ng katuparan kay Jesus mismo. When you look for the truth in the scripture, ang katuparan niya ay kay Jesus. Kaya sabi sa verse 22, you worship what you do not know, and we worship what we know, for salvation is from the Jew. Gusto mo ng katotohanan? Ang kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo. Dahil tinuturo niya na yung babae sa kanya. No? Pinapakita nito that true worship cannot be built on ignorance or tradition. It must be grounded in God's revealed truth na ang climax ay kay Jesus. Nasa kanyang ebanghelyo. Ito yung nasumpungan ng babaeng Samaritana, isang pagsamba na ayon sa Espiritu at katotohanan na itinuturo siya kay Kristo. Hey, ito yung makikita natin. True worship orchestrated by the life-giving Spirit and grounded in the truth of the gospel will bring us to Christ. Dadalhin tayo kay Jesus. Biro mo pagkatapos sabihin ni Jesus na true worshiper will worship in spirit and truth, ang sagot agad ng babae, alam kong darating ang Mesiyas. Naiintindihan niya na. Siya ang magpapaliwanag ng lahat ng bagay. Totoo na yung paghahangad ng babae dun sa Mesiyas. Ito na. And this is not a random reply. Yung Espiritu ay kumikilos na sa puso ng babae. Yung dati niyang tanong kung saan ba yung tamang lugar ng pagsamba, kung sa Gerizim ba o sa Jerusalem, wala na yun. Hindi na yun yung pinakamahalaga. Ang hinahanap niya ngayon ay yung ipinangakong Mesiyas. Yun na yung hinahanap niya. At nung sinabi nung Samaritana na ang Mesiyas ang magpapaliwanag ng lahat ng bagay, para bang sinasabi ng babae na ang katotohanang magdadala sa akin ng kaligtasan at sa tunay na pagsamba ay hindi tradisyon o yung mga bagay kong nakasanayan, hindi din yung lokasyon, kundi yung Mesiyas mismo. Yung Mesiyas mismo. Biro mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng babae, mararamdaman mo yung bigat, parang outcast ka eh. Sinong magliligtas sa ganung kalagayan niya at nakita niya yung Mesiyas na darating, siya yung magliligtas sa akin. At mula dito ay pinakilala ni Jesus
na siya yung Mesiyas na hinahangad at inaantay niya. Napaka-gracious ng Panginoon. Sinabi niya, ako yun. Dito nagkaroon ng malinaw na punto ang lahat ng ating tiningnan. Mula sa tubig, mula sa kasalanang nahayag, mula sa usapin ng pagsamba, everything was leading to this moment. Yung pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo. Ang puso ng bawat totoong sumasamba ay dapat na kay Kristo. Ang puso ng mananamba ay si Kristo. When we listen and hear the heart of worship, do not appeal to your emotion. Go to Christ. Siya yung puso ng pagsamba. Walang Kristo, walang pagsamba. Patay yung mga bagay na ginagawa natin kung wala si Kristo. The end goal of every true worship is not the act of worship, but the heart and object of worship. So anong dapat natin gawin? We should press on until Christ is our precious possession. Hanggang si Kristo ang maging pinakamahalaga sa iyo. Totoo, hindi gaya-gaya. Tulad ng Samaritana, ang pagsambang humahantong kay Kristo ay nagbabago ng prioridad. Natutunan natin iwan yung lumang banga ng ating mga prioridad dahil may nasumpungan tayong higit at mas mainam na kayamanan. Christ is our better treasure. This is what we claim in every true worship. Sa bawat ginagawang pagsamba, ito yung sinasabi natin sa mundo. Kung makikilala mo si Kristo, siya ang pinakahigit na kayamanan na meron ng mga Kristiyano. Kapag lumalim tayo sa katotohanan patungkol kay Kristo, dahil sa nagbibigay buhay na Espiritu, natututunan nating ipagpalit ang lahat, makamtan lang si Kristo. Siya na tumanggap sa pinakamadumi at pinakamababa nating kalagayan, ang ating tatanggapin at siyang sasama sa atin. Long for Christ. Hanapin mo ang Panginoong Hesukristo. Nakilala siya ng Samaritana, pwede rin natin siyang makilala. Nung nakilala siya ng Samaritana, nung ginawa niya, pinatotohanan niya itong Kristo na nakilala niya. Pansinin niyo, bagamat hindi ganun kahusay yung pagpapatotoo, hindi siya kagaya ni Ambrose, na magaling na orator. Nung nagsasalita siya at nagpapatotoo, parang tunog, hindi pa nga sigurado eh. Pero malinaw ang panawagan niya doon sa mga tao. Ang sabi niya, hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Sinabi niya lang kung ano yung nangyari sa kanila ni Jesus nung encounter niya with Christ. You know, the sufficiency of her message and testimony is rooted in the beauty of the person of Christ. Nakaugat to sa persona ng Panginoong Hesukristo. Hindi na to sa galing niya. Ganito din sa lingguhang panambahan. Hindi sa galing ng pagkanta, kundi sa katotohanan ng lirikong nagtuturo kay Kristo. Hindi sa mangangaral, kundi sa pinapangaral na Kristo. Hindi sa kasapatan at kasiyahan na mayroon tayo sa ating pagsasama-sama, kundi dahil sa kasapatan niya na siyang ulo ng iglesia. When we come in worship, we do not come to prove ourselves before anyone, but because we long for Christ. Sana hindi ka paparito para tigilan na nila ako at para mapatunayan ko lumalakad pa rin ako sa kabanalan. Sana ang dahilan ng pagparito mo ay dahil ang hinahangad mo si Kristo. Kapag uupo ko dyan, ibigay mo sa akin si Kristo. Whenever you listen to the preaching, whenever you pray, whenever you read the word, long for Christ. Huwag mong pikiin yung mga bagay, itong mga act na to. Long and have a heart for Christ. Hayaan niyong magtapos ako. Mula kay Jesus, dumadaloy ang Espiritong nagbibigay buhay na lumikha ng mga mananambang sasamba sa Diyos ng walang humpay. I want you to notice that this is the Trinitarian work. And without it, no sinner can ever become a true worshiper. Kaya kung tayo ay tumanggap ng Espiritong nagbibigay buhay, huwag tayong manatili sa mababaw na relihiyon.
Huwag tayong tumigil sa tradisyon. Huwag tayong makontento sa mga gawa ng pagsamba dahil ang kabusugan ay masusumpungan hindi doon sa gawa, kundi doon sa object, doon sa puso ng pagsamba. At yun ay walang iba kundi si Kristo. Siya yung bukal ng tubig na buhay. Siya ang tagapagligtas na naghahayag ng lahat ng ating kasalanan, pero siya rin ang nagbayad nito doon sa krus. Siya ang Mesiyas na hinahanap ng Samaritana at siya rin ang kailangan ng bawat puso na nandito ngayon. Kaya huwag kang magtago. Huwag mong dalhin pa uwi ang lumang banga ng iyong kasalanan at huwad na kasiyahan. Iwan mo ito at lumapit ka kay Kristo na siyang tunay at walang kapantay na kayamanan. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, inyo ang salita at nagpapasalamat kami dahil ito yung nagpapalaya sa mga makasalanan, ito yung nagbibigay buhay sa mga patay. Dalangin ko na mangusap ka at dalangin ko na sa mga salitang ito, mas lalo kaming kakapit sa puso ng pagsamba ang Panginoong Yesukristo. Samahan niyo kami patuloy at dakilain mo ang iyong sarili. Salamat dahil niligtas mo kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.